Hello Science fans! Isang bagong-bagong report mula sa Journal na Science ang kakalabas lamang. At dito nakita ng mga experts na mukhang may bagong paraan kung paano nakakagawa ng DNA ang mga buhay na bagay. Traditionally kasi pag tinuturo natin ang genetics, sinusunod natin ang central dogma ng biology, kung saan ang DNA ay kinokopya sa ibang DNA using DNA polymerases or rarely galing sa RNA using reverse transcriptase. Pero itong bagong discovery ay china-challenge ang paraan na ito. Ang mga scientists na nag-aaral kung paano pinoprotektahan ng bakterya ang sarili nila ay nakahanap ng isang protein na tinatawag na DRT3 na hindi sinusunod ang mga batas ng central dogma. Sa halip na mag-depend dun sa mga traditional pathways kung paano gumagawa ng DNA, kaya nitong gumawa ng bagong DNA as an immune response. At china-challenge ito ang mga matagal na nating inaral at inaalam na mga proseso. This suggests na ang mga buhay na bagay, particularly ang mga bacteria, ay merong mas matinding biochemical flexibility kesa sa naiisip natin. At hindi lang ito pang nerd katulad ko ha, napakatindi ng implications ito. Hindi lang sa research, pero kung paano natin tinuturo ang genetics sa mga classroom. Kaya ito na nga ang mga questions na pag-uusapan natin sa video na ito. Ano nga ba itong bagong diskubre na procedure para makagawa ng DNA at paano ito kakaiba sa mga tinuturo natin dati? Bakit nga ba ang discovery nito ay china-challenge kung paano natin tinuturo ang genetics? At paano nga ba kailangang magbago or mag-evolve ang genetics education given ang mga discovery na katulad nito? Pero bago ko sagutin ang mga katanungan na ito, gusto ko munang mag-hi sa ating mga manonood. Ako po si Shona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong researcher sa field ng molecular ecology. At ang mga discovery na katulad nito ay pinapaalala sa atin kung gaano ka-diverse ang ating mundo, kahit pa sa level ng DNA. Isa rin po akong guro at ang mga moment na ito nagpapaalala sa atin na ang science ay hindi static, hindi siya nakapreserba sa isang stato lamang. Nagbabago ito lalo na pag may mga bagong impormasyon tayong nalalaman. At ang siyensya ay ang aking science communication channel, kung saan gusto ko sanang pagdugtungin ang mga bagong diskobre na research at ang pagkaintindi ng maraming tao. Kasi gusto ko sana mag-evolve ang science education natin dito sa Pilipinas kasabay ng pagbabago ng mundo ng pananaliksik. Ngayon, balikan na natin ang mga katanungan na binigay ko kanina. Ano nga ba itong bagong diskubreng mekanismo kung paano tayo gumagawa ng DNA at paano ito naiiba dun sa mga alam na natin dati? Itong bagong sistema na ito ay nag-i-involve ng isang protein na tinatawag na DRT3 na gumagawa ng DNA as a response sa viral infection. Hindi katulad ng usual na paraan ng DNA replication kung saan gumagamit ang cells ng tinatawag na DNA polymerase para kumopya ng DNA galing sa DNA, ang DRT3 ay hindi sinusunod ang mga proseso na ito. Kumbaga, hindi siya canonical. Napakalaking bagay nito kasi for decades, sa matagal na panahon, pag tinuturo natin ang biology, sinasabi natin na ang pagkopya ng DNA, ang proseso ng DNA replication, ay nakadepende sa template, sa pagkukopyahan, at sa mga enzymes na kumukopya nito. Ang mga discoveries na katulad nito ay nagsasabi na may mga alternative biochemical pathways. May iba't ibang paraan para ma-achieve ang buhay na meron tayo, lalong-lalo na sa mga bakterya. Tapos, considering na mga bakterya ang pinakamaraming buhay na nilalang sa ating planeta, kasi right now ang estimate, 10 to the 30th power, 1 na may 30 zero pagkatapos ito, ang dami ng microbes sa ating planeta. Gaano pa kaya karaming alternative systems ang pwede nating madiscover? So, bakit nga ba nito china-challenge ang paraan kung paano natin tinuturo ang genetics ngayon? Pag kasi titignan mo yung curriculum kung paano tinuturo ang genetics, nakasentro ito syempre sa central dogma, ang proseso ng DNA replication, transcription, at translation. Valid pa naman lahat ng ito, pero kasi kung titignan mo kung paano siya tinuturo sila na para silang batas na hindi pwedeng mabali. Ang discovery na ito ay nagpapakita na maraming exceptions. In fact, pwedeng new mechanisms ang nag-e-exist sa mundo. And napaka-importante nito kasi kung titingnan natin yung mga research, lalong-lalo na tungkol sa science education, kapag tinuturo natin ang mga science facts na para ba silang batas, doon talaga nagkakaroon ng mga misconceptions tungkol sa mga science principles.
Pag ini-integrate natin yung mga discovery na ito sa ating pagtuturo, mas nagiging malinaw kung paano pa talaga natin dapat tinuturo ang science. Na hindi siya fixed, hindi siya nakataga sa bato. Nagbabago siya, lalong-lalo na pag mas marami na tayong datos at mas maganda na ang technology natin para mag-collect ng mas importanteng mga kaalaman. So, paano nga ba dapat mag-evolve ang pagtuturo natin sa genetics, lalong-lalo na meron tayong ganito ka-exciting na discovery? So, dapat ang genetics education, I guess kasama ng iba na ring mga science education processes, ay dapat tinuturo na hindi lang merong mga principles na dapat nasusunod, pero na pwede itong magbago. Instead na pag pinapresent natin ang mga molecular biology process na para bang yan lang ang pwedeng mangyari, so i-memorize natin lahat. Kailangan ma-emphasize natin sa mga estudyante natin na pwede pa itong magbago. At ano-ano nga ba ang mga experiments or procedures na pwede natin gawin para ma-verify kung totoo ba talaga yung mga prosesong inaaral natin ngayon. Pag ini-incorporate natin yung mga bagong research, kahit na kinokontra nila kung ano yung nasa textbook, mas ini-improve natin yung critical thinking ng ating mga estudyante at syempre pinapaganda rin natin ang kanilang science literacy. At marami na ring pananaliksik na pinapakita na kung ang STEM ay tinuro in a process-based manner kesa yung memorization-based manner, pag nakikita ng mga bata na ang STEM ay tungkol sa pag-discover rather than sa pag-aalala ng mga impormasyon, mas nai-inspire sila na pumasok sa STEM industry at maggawa ng sarili nilang pananaliksik. So, ang ibig sabihin nito, hindi lang natin kailangang i-update yung mga lecture natin. Kailangan din nating pag-isipan ng mabuti kung paano nga ba natin tinuturo ang genetics at iba pang science subjects. Kasi dapat maramdaman ng ating mga estudyante na sila rin ay pwedeng mag-contribute kung paano magbabago ang science sa ating kinabukasan. Pero bago magtapos ang kwentuhan natin ngayon, baka naman pwede rin kayong makatulong na makasuporta sa mga batang mananaliksik na pwede rin makagawa ng mga discoveries katulad ng pinag-usapan natin kanina. Nag-launch na po ang Scientia Thesis Grant 2026 at pwede na pong mag-apply ang maraming estudyante na nagtithesis mula sa senior high school hanggang college. Makikita po ang link sa description ng video na ito at pati na rin sa ating social media pages. Tulungan niyo rin po kaming makatulong sa mas marami pang tao. May donation links po tayo na makikita sa description ng video na ito at pati na rin sa ating social media pages. Meron din po tayong mga limited edition merch, mga stickers at acrylic pins na pwede po nating mabili. Lahat po ng proceeds na ito ay mapupunta sa Scientia Thesis Grant. Alamin kung paano mag-donate or bumili sa ating social media pages. Pwede rin po kayong magpadala ng tulong gamit ang GCash at Land Bank. Ang inyong suporta ay mas makakasigurado na mas maraming kabataang Pilipina ang matutupad ang kanilang STEM dreams. At syempre, makakatulong rin sila sa science at sa society. But what do you think? Dapat ba mas maaga nating tinuturo ang mga science exceptions sa mga bata? Paano kaya natin mapapadaling maintindihin ng mga kabataan yung mga fast-changing discoveries na katulad nito? Magkwentuhan naman po tayo. Share your thoughts in the comment section below.